Yun ang mga young unknowns. Ganyan inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tinaguriang young guns o mga bagitong mambabatas sa Kamara na nananawagan ng pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang pulong balitaan kamakailan, hinimok ni ACO Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pangalawang Pangulo na magbitiw na lamang daw ito sa pwesto kung hindi rin daw ito interesado sa kanyang tungkulin. Ang pahayag na ito ni Bongalon ay kasunod sa hindi pagdalo ni VP Sara at ng iba pang opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa budget hearing ng tanggapan para sa susunod na taon. Ayon kay Panelo, ang hakbang na ito ng mambabatas ay para lamang makilala ng publiko dahil malapit na naman ang eleksyon. Naghanap sila ng platforma na makilala. Hindi mo kakilala yung mga mga bagong salta sa Kongreso. Kaya makikita ko yung papayag nila mga puro dispalingado. Samantala, sang-ayon naman si Panelo sa puna ng ilang netizen na sa halip na pag-initan ang budget ng OVP ay bakit hindi na lamang daw imbestigahan ng mga mambabatas ang mga importanteng issue na kinakaharap ng bansa. Meron pang dapat silang imbestigahan yung pagbibenta ng gold reserves. Yun ang maganda. Yung mga ginagawa nilang paghihirap, lalarawan, sinungaling, mga ewan ko ba? Yun ang dapat. Yun ang mga tunay na dapat. Bakit nagbenta? Anong kalakaran? Saan pupunta? Yun ang mga magandang investigasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News. Hindi na bago kay Vice President Sara Duterte ang nilulutong impeachment laban sa kanya ng Kamara. Sabi ng bise, si Franz Castro ang unang nagpalutang ng isyung impeachment laban sa kanya. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. Alam ni VP Sara na ang pagpapa-impeach sa kanya ang tunay na motibo ng mga pagdinig sa Kamara. Sa totoong araw ay kilala niya ang nasa likod ng planong impeachment. Pero hindi niya muna ito papangalanan. Naghihintay lang daw siya na may pumutok na kwento laban sa kanya sa pagdinig ng House Committee on Good Government bago niya sabihin kung sino ang taong yun. At the proper time, siguro pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. Bagamat hindi man pinangalanan ni Vice President Sara Duterte, ay may nasabi ang pangalawang Pangulo na ilang detalye patungkol sa taong nasa likod ng impeachment laban sa kanya. Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. May video pa yun eh. Tapos sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Iba pa. Hindi ito yung pulburon. Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. A politician? Wala na bang question? Iginit ni VP Sara na kilala ng media ang taong ito. Sa nangyayaring araw ngayon ay tila nakakalimutan na ang mga tunay na problema ng Pilipinas. Para kay VP Sara, ginagawa lang siyang diversionary tactic para hindi mapag-usapan ang mas importanteng issues na kinakaharap ng bansa. Kita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Dagdag pa ng bise, inuubos lang ng mga pagdinig ng Kamara laban sa kanya ang oras at pera ng taong bayan.
Pero sa kabila ng kaliwat kanang pag-atake sa kanya, hindi naman ito nakikitang problema ni VP Sara. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, masasagot ko yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.